may mga iba-ibang klase kasi ng speed. So, iba yung speed sa pag-i-sprint compared sa speed natin kapag tumatakbo tayo. For example, ng 5K, 10K, ng half marathon. Iba yung speed doon. Para ma-improve natin yung pace natin sa longer distance katulad ng 5K or pataas ng sa marathon, unang-una kailangan nating improve yung endurance natin. Kailangan natin ng aerobic base. So, paano ba ma-improve ang aerobic base? Kailangan natin ng mataas na weekly volume. Kailangan matutunan ng katawan mong i-handle yung madaming kilometers. For example, 70 kilometers a week, 80 kilometers a week. Kasi hindi matatranslate ng katawan mo yung speed na tinraining mo if wala kang enough na endurance. So, kahit mabilis ka mag-sprint, kung wala kang endurance, hindi mo siya magagamit sa 5 kilometers pataas na race. Kasi yung mga ganong race, nagre-rely siya majority sa aerobic mo, hindi anaerobic. So, kailangan, unang-una, i-develop muna natin yung endurance mo. Hindi lang puro zone 2. Yung mistake kasi karamihan sa zone 2 is, akala nila, porket sinasabi sa online na importante yung zone 2, kailangan puro zone 2 na yung ginagawa natin. And hindi rin naman porket sinabi sa online na overrated yung zone 2 and hindi zone 2 yung nakakapagpalakas sa'yo is ibig sabihin hindi ka natatakbo ng zone 2. Yung iba-ibang klase ng runs, nagbibigay siya sa'yo ng iba-ibang benefits. For example, yung zone 2, ano ba yung benefits na binibigay niya sa'yo? Ini-improve niya yung aerobic base mo, pinapalakas niya yung heart mo, while at the same time, nakakapag-recover yung katawan mo, nag-i-improve yung mga ibang bagay. Pero may mga bagay siya na hindi na-i-improve tulad ng speed, tulad ng threshold, mga ganyan. Hindi niya na-i-improve yan. So, kailangan nating mag-dedicate ng ibang sessions para doon, para mag-improve tayo. Yung key kasi dito, hindi lang yung ulit-ulitin mo yung isang bagay, kung ano yung nagpalakas sa'yo nun, ayun na yung ulit-ulitin mo. Hindi, for example, mahina yung endurance mo dati. Tapos, since nag-build ka ng endurance, lumakas ka, pero hindi ibig sabihin na mag-i-stay ka lang sa ganong trade. Kailangan mong ma-identify, kailangan mong hanapin kung ano pa ba yung weakness. Kailangan mong ilagay yung attention mo doon. Kailangan mong gawin yung mga bagay para mag-improve yun. So, yung pagte-training, hindi lang siya isang training program paulit-ulit. Meron tayong tinatawag na periodization. Sa periodization, meron tayong mga iba't ibang phase ng training. Magsisimula muna tayo sa base phase. So, doon tayo nagpapalakas ng endurance, aerobic base, para kapag umabot na sa time na malapit na yung race, magbibuild na tayo ng speed, meron na tayong enough na endurance para i-translate yung speed na binibuild natin para magamit natin siya sa race na yon.